Sige na. Good afternoon, ma'am. So, our topic for magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating guro, ma'am. Ang aming tatalakayin ngayon ay tungkol sa maikling pinto. Ayon kay Edgar Allan Poe, ang tinaguriang ama ng maikling pinto ay isang akdang panitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. So, ayon kay Edgar Allan Poe, ang maikling pinto ay isang akdang panitikang hango sa pangyayari sa buhay ng tao. Ito ay nababasa sa isang tagpuan, nakapupukaw ng damdamin at mabisang nakapagkikintal ng diwa o damdamin ng kaisipan ng tao. Dito natin mahubog yung kaisipan ng tao, paano nila intindihin yung kwento at suliranin ng kwento. Kaya dito nahubog ang damdamin kasi may part sa kwento na madadala talaga kayo sa kwento. So, meron ditong bahagi ng maikling kwento at ito ay report ni Christy James. So, ang sumusunod ay mga bahagi ng ating kwento. So, muna is ang simula. So, lumapalaga ang bahagi ito sapagkat dito nakasalalay ang kawilihan ng mga magbasa. Pinapapaluuban ito ng mga sumusunod. A. Pagpapakilala sa tauhan. B. Pagpapahiwatig sa suliraning kakaharapin ng mga tauhan. C. Pagkakintal sa isipan ng mga magbabasa ng damdamin, palilitawin sa kwento. And D. Paglalarawan ng tagpuan. So, mahalaga talaga ang simula sa isang maikling kwento sapagkat dito nalalaman o dito na iintindihan ng isang magbabasa ang pangitabo sa kwento. At dito pinagbilala ang mga tauhan, ang mga suliraning kakaharapin na isang bida or tauhan, at etc. So, ang pangalawa ay ang saglit na kasindahan. So, naglalahad ng panandali ang pagtatagpo ng mga tauhan masasangkot sa suliranin. So, ang saglit na kasindahan, dito na nangyayari ang isang or yung English excitement. Ito ang unang suliranin na matatagpuan ng isang tauhan. So, ang pangatlo is ang suliranin. So, problema harapin ng tauhan. So, ang suliranin is dito na nababase or dito na nangyayari or naganap ang suliranin ng isang tao, ang mga problema na kanyang haharapin at paano ito solusyonan. So, ang pang-apat is ang kasunggulan. Sa bahagi ito, unti-unting naalis ang sagabal. Nalulutas ang suliranin. Dito natutukoy ang katayuan ng unahing tauhan kung siya ay mabibigo o matatanggol. So, pagkatapos na yung isang suliranin na mararanasan ng isang tauhan, so ang susunod na pangyayari sa kwento ay ang kasunggulan, which is dito nangyayari or dito natin malalaman kung suliranin ba ng isang tauhan ang kanyang problema. Next. So, ang panglima is ang kakalasan. So, tulay sa wakas. So, ang kakalasan is, for example, ang halimbawa nito ay, lagay natin sa isang kwento na, so, pagkatapos ng problema, so, tawag na nalapan? Sulban. Sulban. So, pagkatapos ng sulban, pagkatapos masolusyonan, so, ang flow ng kwento is mapupunta sa pa-ending or pagkatapos. And the last one is ang wakas. So, naihatid ng may angka ang mensahe ng bahagi ito sa wakas ng kwento. So, ang wakas, dito na nang tatapos ang isang kwento. Okay. May tanong ba kayo tungkol sa bahagi ng kwento? Mama! So ngayon, dito na naman tayo sa sangkap ng maikling kwento.
Ang unang sangkap ng maikling kwento ay una is tagpuan. Tumutukoy ito sa buong o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng mga tao. So, ang tagpuan dito nagaganap kung saan dito tumutukoy kung saan nagaganap yung kwento o kung saan ang kanilang ginagalawan na lugar. Or dito din nangyayari yung mga suliranin ng maikling kwento. So, pangalawa is paksang diwa. Pinakakaluluwa ng maikling kwento. So, dito natin makikita yung pinakakaluluwa ng maikling kwento kung ano ba talaga yung nangyayari sa kwento. At next is kaisipan. So, kaisipan is ito ay naghatid ng mensahe ng kwento. Next is tauhan. Ang bibigay buhay sa kwento, makikilala sila sa kanilang panlabas ng kaanyuhan, pisikal at pananamit, kilos na magpapahiwatig ng kanilang ugali at dialogo. So, ang tauhan naman, sila yung maganap sa kwento, sila yung gumagawa ng kilos at sila rin yung maglulutas ng mga suliranin sa kwento. Sadali lang guys nangyayari ka. So next is banghay. So ang banghay ito ay pagkasunod ng mga pangyayari sa kwento. Bahagi ng banghay ay yung simula, suliranin, saglit na kasiglahan at kasundulan, kakalasan at tukas. Yun yung na tinalakay ni Christy Jean Visario kanina. Ang banghay, ito yung pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Hindi pwedeng nauna yung wakas kaysa sa simula. So kailangan talagang na magkasunod-sunod yung banghay kasi malilito yung mambabasa kung ano ba talaga yung nangyari sa kwento. For example, nang wakas yung nauna sa banghay. So, alam niya yung mangyayari tapos last yung simula. So, nang malilito talaga yung mababasa kung bakit nalutas na yung problema sa wakas at sa simula nang nagpapakilala pa sa mga tauhan. So, dapat talaga magkasunod-sunod yung nangyayari sa kwento. So, next is tema o paksa. Ito ang sentral na ideya sa loob ng kwento o mahalagang pangkaisipan ng akda. So, dito natin malalaman yung nagbibigay ng hint kung ano ba talaga yung mangyayari sa kwento o ano ba talaga ang role ng bida o tauhan sa kwento. So, iba pang sangkap ng maikling kwento. So, at ito naman ay report ni Christy Jean Visario. So, iba pang sangkap ng maikling kwento. Paksa, diwa. Ito ang pinakadiwa na kanta. Ito ang pang-isipang iniikiran ng maliliit na himay-himay ng kata at nabubuo ng manunulat ang kasiyahang panamdamin at pangkakaasalan ng mambabasa. So, pangalawa is ang hilig. Ito ang maglalantad ng sa kulay ng kalikasang panamdamin ng kwento. Maaaring masaya ang kwento o kaya'y malungkot, mapaludyo, mapagpatawa at maromansa. So, ang himig is, ito ay ang himig ay ito ay uri ng kwento. Kung ito ba ay masaya, or malungkot, or nakakakutan, mapagpakatawa, or romance. So, paningin. Ito ang pananaw na pinagdaraanan ng mga pangyayari. Patutukoy ng isang mambabasa ang iba't ibang sangkap ng paningin, makilala ng mambabasa ang inilahat ng lugar. Panahon at ang relasyon ng mga tauhan. So, ang paningin is dito nalalaman ng isang mambabasa kung ano ang mga relasyon ng isang kwento or saan ito nangyari sa isang lugar or anong panahon at ang mga relasyon ng katauhan. So, uri na maikling kwento. So, kwento ng katotoong kulay. Binibigyang diin ang kapaligiran, pananamit ng mga tauhan. Uri ng pamumuhay at hanap buhay ng mga tao na nasabing po
So, from the word katutubong kulay, so, ang ibig sabihin nito ay isa itong uri ng kwento na tumutukoy sa mga taong nasa malayong pook, for example, sa mga taong nakatira sa kabundukan. So, ang kwento na ito ay tungkol sa kanila. So, ang pangalawa ay isang kwento na pagkikipag sa palaran. Nasa ilang pasang pangyayari ang kabilihan o interest ng kwentong ito. So, from the word makikipag sa palaran, so, isa itong uri ng kwento na tumatalakay sa isang tao na nakikipag sa palaran sa ibang country. Yes, just like that. Sa pangatlo, isang kwento ng kababalaghan. Mga di kapanipaniwalang bukod sa mga katatakutan ang siyang daan ng kwentong ito. So, ang kwentong kababalaghan ay ang kababalaghan. So, tumutukoy ito sa mga horror movie or not horror movie, horror na mga kwento. So, ganyan mga kwento, yung mga matatakot na talaga. Scary. So, pang-apat is ang kwento ng tauhan. So, ang interest ng diin ay nasa pangunahing tauhan. So, ang kwento ng tauhan ito ay tumutukoy sa isang karanasan ng isang tao or kanyang karanasan ng kanyang buhay, sa kanyang, yes, ganyan. So, nakatuon lamang ito sa kanya kasi tauhan. So, pang-anim, kwento ng katatawanan. So, ang diin ng kwentong ito ay magpatawanan bilang aliw ang magbabasa. So, from the word tatawanan, so, ang kwento na ito ay tumutukoy sa isang katatawanan, of course. So, kwento ng pag-ibig. Tungkol sa pag-iibigan ng unahing tauhan at ang katambayan niyang tauhan. So, it's very sabog-sabog na. Next is kwento ng kapaligiran. So, ang kwento ng kapaligiran tumutukoy sa mga pangyayari, mga climate change, or mga bagyo, yes, ganyan. Ang kwento ng madulang pangyayari. So sa kwento ng madulang pangyayari, binibigyan din ang kapanabik at mahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o nakapagbago sa tauhan. So dito natin makikita kung ano ba talaga yung nangyayari sa tauhan, kaya nabago yung kanilang buhay. Next is kwentong pakikipag sa palarang maromansa. So, nasa balangkas ang kabilihan sa halip nasa mga tauhan ang kabilihan. Sa mga kawil ng mga pangyayari ang isang bumabalot na pangunahing taon. So, dito natin, from the word maromansa is ito ay nakakonekta pa rin sa ng kwento ng pag-ibig. Dito kung saan gumaganap yung mga tao sa papakita ng kanilang pag-ibig o kabilihan sa halip na sa mga tauhan ang kabilihan. So, at dyan lang nagtatapos ang aming talakayin. Sino may